Ito talaga si Epe. Epe, wag ka nga magsinungaling. Ito lang, Epe, ha? Ito lang, ha? Tanungin kita ulit. Yes, sir. Pag nagkamali ka, we have a quorum now, I will cite you in contempt. Yes, sir. Kasi nangyari na nga eh. Anak na, ano ka ba naman? Sir, sa lugar na yun, sir. Epe naman, no? Akin na nga yung papel mo. Sinungaling to eh. Alam mo, Hepe, sinabi mo kanina, hindi mo alam yung drug operation eh. Kasi prior to that operation, sabi mo, hindi sila nagpaalam sa'yo. Papel yan. Oh, Epe. Yes, sir, ang totoo. Yan po, sir, ang sasabihin. May I remind the resource speaker, prior to that operation, have they submitted to you yung operation na gagawin nila? Yes or no? Nagsubmit ba? Yes or no? No, sir. No, sir. Hindi nagsubmit. Yes, sir. Ba't hindi sila magsasubmit ng operation nila? Dapat So, magsasubmit nakikinig sila. lahat, oh. This will be your last chance. And I will move to cite you in contempt. Alam mo, hindi. Eto ngayon, nire-reconstruct mo yung you're lying, Epe. Kasi nandito yung papel of that the city director will be detained in the house premises for 30 days. And I also move, Mr. Chairman, that the sergeant at arms be directed to detain the city director of Lucena. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to put our resource speaker, Colonel Reyes, in our detention for 30 days. Any second motion? This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So the question now is whether meron na pala penalty. Also the former chief of police of Lucena will be put in our custody in the premises of the House of Representatives. So ordered. This drug operation that was conducted by a certain Captain Aaron Agbaya Herrera, specifically doon sa anong barangay yun? Rian, ano? Anong barangay yan? Barangay Ransohan po, sir. Ransohan. Yes, sir. So this operation was contemplated by the members of this drug operating unit. Am I correct to assume that? Yes, sir. Okay, so meron kang signature doon. It was submitted to you. Siyempre, pag may operation yung mga bata ko, siyempre nagre-request sa akin ng go signal to operate. Dapat, di ba? Yes, sir. Ganun di ba? Pero sir, sila po, sir, ay nagsasubmit ng information report, sir. So, alam ko naman po, sir. Ang tinatanong ko, prior to that operation, have they submitted to you yung operation na gagawin nila? Yes or no? Nagsubmit ba? Yes or no? No, sir. No, sir. Hindi nagsubmit. Yes, sir. Ba't hindi sila magsasubmit ng operation nila? Dapat magsasubmit sila dahil lahat ng nangyayaring operation, madrugs man yan, magkaroon man yan ng ibang klase ng operation, dapat nagsasubmit sa'yo dahil ikaw ang hepe. Hindi sila nagsubmit? Are you sure? Yung before the operation, sir, wala po, sir, silang sinubmit, sir. So wala sila sinubmit? Yes, sir. Ha? Yes, sir. So klaro to, ha? Yes, so sir. wala sila sinubmit sa'yo. So in other words, wala ka talagang alam. So they act on their own. No, sir. Sinabi naman po, sir, sa akin, sir, na yung pagkakandag ng drug operation, sir. Kaya lang, sir, not every detail, sir, katulad po, sir, nung exact name, sinasabi, sir, sa akin, sir. Hindi, sinasabi ko kasi ako mag-ooperate ako. Ako happy eh. Di ba? Pag nag-ooperate ako, andito mga tao ko, sir, meron pa ngayon kami i-operate dito. Ha? At ito po gagawin namin. Ito ang team namin. Sasubmit po namin sa inyo for your approval. Meron ba noon? Wala. Wala po, sir. So kaya nga, they acted on their own. Yes, sir. Okay, so maliwanag na sila kumilos nang wala kang alam. Di ba? So in other words, napaikot ka ng mga tao mo. Napaikot ka ni Captain Herrera dahil kumilos siya on his own. Di ba? Tama? Yes, sir. Tama? Yes or sir. no? Yes, sir. Yan. Maliwanag. So, naisahan ka ng mga tao mo. Chairman. 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 Okay, go ahead. Thank you, Chairman. Colonel Reyes,
Yes po, sir. City Director, CD. Yung operation na ginawa nila, alam mo yon, di ba? But of course, the detail when, yun ang hindi. Yes, sir. Opo, sir. So alam mo, Yes, sir. of course, alam mo rin kung paano mag-operate dapat sa drugs. Yes, sir. Drug operation. Yes, sir. Eh dapat ba nakabunit? No, sir. Kaya nga po, sir. Sandali. Tinatanong lang kita. No, sir. No, sir. Dapat, di ba? Naka-uniforme. Yes, sir. Sa Intel, sir, pagka by bus po, sir, ay hindi sila, Hindi, sir, ang nag-uniform. sinasabi ko, may naka-uniforme dapat, di ba? Yes, sir. O, may media. Yes, sir. Elected barangay official. Meron po, sir. O, sa case na yan, mayroon? Meron po, sir. May sumama Yes, sir. na barangay official? Dito, sir, kay Jonathan, sir, wala, sir. Pero doon sa kay Salcedo, sir, meron po, sir. Yan, Salcedo. Ay, pag-usapan natin yung sa bahay. Kay, ano, sir, wala po, sir, wala. O di, anong tingin mo doon? Kay- Nakabonet? No? Nakabonet? Walang media? Walang local official? Barangay official? Naka-coordinate ba sa PDEA? Yes. Wag ka mag-sinungaling. Papatawag na rin yung PDEA on that day. Mayroon po, operation. sir. Mayroon, sir. Ang coordination nga po, sir, ay yung kay Christian Salcedo, No. sir. Nakalagay ay cohort, sir, si ano. Ay, hindi. Pero kung tinatanong niyo po, sir, ay pangalan po, sir, ni Jonathan, sir, wala po, sir. wala. Yes, diba? sir. Pero 2 days after, cohorts, si Jonathan, nung subject. Tama? Sir, doon po sa coordination, sir, ng May 24, sir, si Jonathan po, sir, yung sinasabi nilang cohort, sir. Wala po, sir, 2 days after. May 24 mismo. Yes, sir. Opo, sir. Pero yung subject ng warrant, anang by bus, sino? Si Jonathan? Si Salcedo po, sir. Oh. Ba't umabot kayo doon tao mo sa kay Jonathan? Kaya nga po, sir, doon ko po, sir, nakitaan ng pagkakamali, sir, sila. Kaya nga po, sir, antimano po, sir, ay inaresto ko po agad sila, sir. Hindi, okay na yon. Opo, sir. O post-operation report, gumawa ba sila? Wala. Wala po, sir. Kasi dininay pa nga di ba? Sinabi mo kanina, dininay. That's why walang post-operation report, tama? Yes, sir. Wala po, sir. Oh, in short, hindi mo alam na that very day, kasi kung alam mo, eto, tanungin kita, Epe, kanina statement mo, sino bang tumawag doon kay Herrera na nagtanong kung sila pumasok doon sa Ransuan? Siya, sir, ang tumawag po, sir, sa akin. Na sila, sir, ay may drug operation, No, sir. after. Nung nagkagulo na, ikaw bang nag-check sa kanya kung pumasok siya doon? Hindi. Tinanong ko po siya, sir, bago po, sir, ako pumunta ng Ransuhan kung sila, ano sir. sabi niya? Hindi. Hindi daw po, sir. Kaya nga po, sir, ako ay hesitant dahil lang pinapalagay ko po, sir, ay mga armado pa, sir, yung naroroon, sir. Wala Hindi, po. okay na yon. At least consistent yung sinabi mo kanina. Na yung Herrera, tinanong mo kung silang pumasok, dininay, di ba? Yes, sir. So, in short, kung dininay nila, you cannot expect them to make a post-operation report. Yes, Tama? sir. Yes, sir. O di, nabukulan ka. Tama? Yes, sir. Unless your statement today will be refuted by Herrera. Na from the very start, up to the operation, alam mo, pag dumating dito si Herrera, at sabihin niya yun, it's either you or Herrera ang nagsisinungaling. Sir, kung ako po lang, sir, ay magpapaliwanag, sir. Sinabihan naman po ako, sir, na magkakandak sila ng by bus operation, sir. That day. Yes, sir. Oh, Pero, sir, ang detail, sir, Kanina sabi mo, walang silang sinabi sa iyo. 'Di ba? Tinatanong kita kanina kasi ang protocol diyan bago ka mag-operate. Kasi naging mayor ako eh. yes, sir. 'Di ba alam natin eh. Actually, ang happy ko sinasabi sa akin kung ano mga operation niya eh. So much more yung mga tao mo nasasabihin sa iyo kung ano mga operation niya. Protocol yan eh. Tapos ngayon sasabihin mo na nagsabi naman pala sa iyo. Which is which? Yes, sir. Pero, sir, hindi po sinasabi sa akin, sir, kung sino yung mga target nila, kung yung Hindi, specific sandali, details po ba, Alam sir? mo, Chairman. sige, go ahead. Chairman, sandali Ito, Colonel CD,
Tingnan mo ah. Tingnan mo ah. Ba't ka tumawag kay Herrera? No, sir. Siya po, sir. Hindi. Siya tumawag? Yes, sir. Anong sabi? Siya, sir, ang nagsabi sa akin, sir, na sila ay nagkakandak ng drug operation, sir. Hindi, dali. Yung post-operation. Di ba, sabi mo kanina, ikaw ang tumawag kay Herrera kung sila ang pumasok? Siya, sir, ang tumawag po sa akin, Na sir. hindi kami pumasok diyan? Yes, sir. Tumawag po siya, sir, sa akin na sila, sir, ay nag-ooperate ng drugs sa... Dali! Ito talaga si Epe. Epe, wag ka nga magsinungaling. Ito lang, Epe, ha? Ito lang, ha? Tanungin kita ulit. Yes, sir. Pag nagkamali ka, we have a quorum now, I will cite you in contempt. Yes, sir. Kanina, tinanong kita, post-operation to, ha? Yes, sir. Post-operation, sir. O, tinanong kita, sabi mo, si Herrera, tinawagan mo. At tinanong, kung kayo ba ang pumasok doon sa Barangay Ransuan? Sir, hindi pa po post-operation yun, sir. Post na, kasi nangyari na nga eh. Anak na, ano ka ba naman? Sir, Hindi. Hindi. After me, ikaw na, Ardi. Tinatanong kita kanina, CD. Tinanong kita, malinaw, nandito lahat. Tinanong kita, sinong tumawag? Sabi mo, wag mo munang iyon. Sabi mo kanina, tinawagan mo si Herrera, tinanong mo kung kayo ba ang pumasok sa Barangay Ransuan. Tama, hindi? Sir, ang sinabi ko po kanina, sir, at nakasulat po dito, nakatanggap ako ng tawag mula kay Captain Herrera at tinanong ko sila kung sila ang pumasok sa bahay ni Reynalyn, sir. That is why. Bakit mo siya tinanong? Kasi alam mo na may nangyari na. Yes, hindi, sir. Kasi, sir, alam ko, sir, may drug operation sila, sir, sa lugar na yun, sir. Epe naman, no? Akin na nga yung papel mo. Sinungaling to eh. Alam mo, Hepe, sinabi mo kanina, hindi mo alam yung drug operation eh. Kasi prior to that operation, sabi mo, hindi sila nagpaalam sa'yo. Now, alam mo na siya. Ha, Hepe? Di ba sinabi mo kanina yun? Hindi Ito, mo Epe, alam. last. Chairman, last na lang to, Epe, ha? Ibalik ko, Epe, ha? Ito, lalabas talaga sinungaling ka. Pag hindi mo, ayaw ko na basahin to. Tinawagan mo si Herrera, tama? Sir, si Herrera po ang tumawag sa akin. May call lang po ako. Tinawagan ka, okay. Opo, sir. Tapos, Tapos, sir, eto ha, dito, yes, sir. may Yes, papel sir. ka pa isa dyan? Yes, sir. Opo, sir. Punta niya, kinakabisa mo eh. Kasi, akin na nga papel yan. Sir, ang totoo yan po, sir, ang sasabihin. May I remind the resource speaker, O sige nga. sandali, Congressman. Reminder uli ha, mag-ingat-ingat po sa mga sasalita ninyo. Please lang po, ha. Sige, go ahead. Chairman, ganito lang yan. Epe, pag-i-off mo nga. Epe, ganito lang yan. It happens May 24. Napaka-sensitive because ang biktima is witness of this committee hearing. Now, hindi pwede, Epe, kahit wala kang papel na hawakan, kung totoo sinasabi mo, kayang-kaya mo yan sabihin. O, sige, tinawagan ka ni Herrera. O, then, anong pinag-usapan nyo? Sir, nung tinawagan po ako ni Herrera, sir, tapos, sir, sabi niya sa akin, sir, ay di nakatanggap po, sir, ako ng tawag. Kasi, sir, papunta po kami ng Ransuhan. Tinanong ko siya, sir, kung sila yung pumasok doon kayo sa bahay ni Reynalyn, sir. Okay, stop. O, ikaw ang nagtanong. Tama? Yes, sir. Ako po, sir, ang nagtanong. O, ano sagot niya? Hindi, sir. Hindi O, sila di- ang pumasok. Ito, Epe, in short, ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Taga si Epe, oh. Ano? Ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Sige nga. Kasi, sir, may reklamo po, sir, si Ma'am Reynalyn na may pumasok po doon sa kanila sa Ransuhan, sir, eh. Kaya, sir, Oo nga, ang sinasabi ko nga, tinanong mo, di ba, si Herrera kung silang pumasok? yes, sir. Opo, Pero sir. si Herrera din nag-report sa iyo na may drug operation. Yes, sir. O, di alam mo. Di ba?
Sir, ibang operation naman po sir yung kanilang sinasabi sir. Kasi sir, may operation. Ay, sandali, Epe. Ito, nakikinig lahat to. This will be your last chance. And I will move to cite you in contempt. Alam mo, hindi. Epe, ha? Ba't ka magtatanong? Saka bakit ang sagot sa'yo is may operation sa Ransuan? Then, ba't ka magtatanong kung hindi mo alam? Sige nga. Sir, kasi nga po sir, ay may nangyari pong insidente. Kaya po ganun yung aking tanong sa kanya nung tumawag siya sa akin. Dahil sir, pagpunta ko po, responde ko nga po doon sir, baka nga sila kako yung pumasok doon sa bahay ni Ma'am Renilyn sir. Hindi, Epe. Epe, sorry ah. Sorry ah. Sinasabi ko nga kanina, we will start with the post-operation report. Sabi mo wala, di ba? Yes, Pero sir. nag-usap kayo ni Herrera na may operation sila. Di ba? Yes sir. Oh, Sir, di alam mo, sir, alam mo rin na hindi Sir. kailangan gumawa ng post-operation report kasi iba yung operation, intention ng operation. Ikaw ba naman, no? Sir, ang alam ko po, sir, aliwanag na sinasabi ni Congressman Paduano. yes sir. Sir, Kasi hindi mo sandali muna. Opo, Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. Bakit mo sila tatawagan na sila yung, dahil nag-report sa iyo itong sila Rian Sales, nag-report sa iyo, tapos, nung tumawag sila, tinanong mo sila kung sila. Eh, hindi mo nga alam eh. Wala ka nga alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. sir, nakita Kaya ko ganun na nag-isagot mo. Mr. Sir, nakita ko po kasi sila doon sa sir, sa Salinas Substation sir, malapit sila sir doon sa lugar. Kaya po sir, ganun sir kaya pagtanong ko po sir, sinabi nila sir sa akin na, oh, sir, may operation kami. Prior naman sir, sinabihan nila ako may operation sila. Pero hindi lang, sinabi lang po sir sa akin, si alias Ata. Ngayon sir, nung pagpunta ko po doon at tumawag sa akin, tinanong ko sila sir kung kayo ba yung pumasok sa bahay ni Renilyn? Kasi sir, papunta po ako doon. Kasi ang tingin ko sir, ito po sir ang idea ko, kasi sunod-sunod na nga po sir kami, una-una substation, SWAT, at saka ako po sir. So, kaya sir siya ang tumawag sa akin. Kaya ang tanong ko sir ay ganon sa kanya. Kung sila yung pumasok na itinanggi naman po niya sir. So kaya po sir, kami mga po sir, dire-diretso kay Ma'am Renalyn. Kaya sir, nung itinawag ko po kay Sir PD sir, kami po sir ay umalis doon sa lugar. Kasi sir, armado, lilima lang po sir kami. Sinabi po yung armado ni Ma'am Renilyn. Lilima lang po sir kami. Kaya po sir kami doon nagpunta ng police station. Mr. Chair. Okay. So, Congressman Paduano, the good congressman from Antipolo wanted to say something. Before RD will you allow it? Doon sa tanong lang ni Honorable Sige, Congressman Akop. Epe, alam mo na may operation. Yes po sir. Ang hindi mo alam, ibang bahay ang pinasok nila. Yes sir, yun po yun So, sir. yun ang magkaiba. Yes sir. Alam niya na may operation ng kanyang mga tauhan sa anti-illegal drugs. Tama? Yes sir. Yes sir. Ang problema, hindi mo alam na mali yung ginawa nila. Yes sir. You only came to know about it after nag-report na sa iyo na tao. Yes sir, yun po sir. Okay, very Ba't clear. hindi mo sinasabi kanina, Colonel Reyes? Kasi tinatanong kita, did the Captain Aaron Agbaya Herrera ask permission or nung operation na gagawin nila during that time? Ang sabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O now, ngayon sinasabi mo kay Chairman Akop, alam mo yung operation ng drug operation na ginawa nila. Which is which ba talaga? Sir. Sandali muna, ha? Colonel Reyes, to all the resource speakers who are here right now, lahat ng mga opisyales at men and officers of the organization, don't get offended. Hindi po ito para sa lahat. Ito lamang po ay sa mga nagsisinungaling na opisyales ng ating PNP. And I want you, Colonel Reyes, to tell us the truth, no? Kasi kanina tinanong kita, di ba? Yung mga bata mo ba nagpaalam sa iyo yung gagawin lang drug operation? Sabi mo, hindi. Ngayon, tinanong ka naman ni Chairman Akop, doon sa operation ng drug operation, alam mo. Ang hindi mo lamang alam,
ay yung pinasok yung bahay ni Rian Sales. Now ngayon, ano ba ang katotohanan? Kaya kayo nagtatalo ni Congressman Paduano eh. Kasi ngayon, sinasabi mo, nalaman mo lang after the post-operation na meron pala silang conduct na drug operation. Ano ang totoo? Yun po sir yung totoo sir. Kasi sir, dalawa yung target nila sir. Ano ang totoo? Si Chris- Ito. Isa-isayin na natin. Ang totoo, meron silang drug operation at nag-submit sila. At Colonel Reyes, makinig ka. Yes sir, opo sir. Makinig ka. Ang sinasabi ko, ako, si Kapitan Herrera, Yes sir. nagpaalam ako sa iyo, meron Yes, sir. kaming drug operation. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. O yan ang maliwanag. Kasi kanina tinatanong kita eh. Ang sabi mo, hindi eh. Sir, sinabi ko po sir kanina na inalaw ko sila sir. Alam mo, all the members here will agree with me na wala kang sinabi. Sinabi mo, hindi mo alam. Di ba? Kaya nga tanong sa iyo eh, paano mo nagawa yun hindi mo nga alam? Sir. Di ba? Ngayon, well anyway, sinabi mo na alam mo. Yes sir. Alam mo na. Yes sir. Okay, have they submitted to you a written request for that drug operation? Wala sir. Ay sir, yung coordination po sir galing sa PIDEA sir. At nagpasa sila sir ng IR. Before you conduct a drug operation, there are certain elements to be followed. Yes sir, opo sir. Have they submitted a complete comprehensive report to you prior to the operation? Sir, Yes or no? no sir, ang alam ko lang sir na ginawa nila sir ay nag-submit sila ng IR and then coordination sir sa PIDEA. Tapos pumayag ka na sa operation nila. You allowed that operation. Yes or no? Yes sir. Without the comprehensive na hinawakan mo na ito yung PIDEA na sinasabi that this personality, Arcerte Salcedo, is on the watch list of PIDEA. It should be also written on that report. Yes sir, nakalagay po sir sa PIDEA coordination sir yon. So okay, so we will be asking the PIDEA to be in here on the next hearing. Sino, Colonel? Sino ang PIDEA na yun? Anyway, Sir, nandito po sir sa akin yung PIDEA coordination sir. Mr. Chair, sige Congressman Gomez. iisa-isayin ko lang, Colonel Reyes, no? Okay na. Yes sir. Meron na. Prior dun sa operations, sinabi nyo na, sinabi ng tao mo nila Herrera na meron silang bypass operation, may drug operation sila, correct? Yes sir. Okay. Ibig nyo sabihin, nagkabulilyaso yung operations pagkatapos dahil sa maling bahay yung pinasok? Yun sir ang Tama ba yung storya? yes sir, yun ang Ibig nyo sabihin, Colonel, na yung mga intelligence gathering na ginagawa nyo, ganun kahina. sir, Para pasok. Kasi, imposible hindi nyo mapinpoint yung bahay eh. Mahabang intel ang ginagawa ninyo bago tayo gumawa ng drug operations eh. Kasi, bakit? Bakit kailangan maayos yung intel nyo? Dahil pag nagkamali ka ng bahay, napasok, baka magkaputukan kayo, may mamamatay eh. Ganun ba kahina yung intel nyo? Ito sila Herrera. sir Para magkamali kayo ng bahay na pinasok, okay lang magkamali kayo na tao dahil baka mali yung tao sa loob, pero yung bahay, imposible magkamali kayo dun eh. Sir, pasensya na po at wala po kasi akong first-hand knowledge nung pinasok nila sir yung bahay na yun sir. Hindi ko po alam na na ganun nga sir yung nangyari na mali yung bahay sir. Tama yung sinabi ni Chairman eh. Gumagalaw yung tao mo na hindi mo alam. Alam mo, masakit sabihin talaga, Colonel, pero parang ganun nga yung lumalabas. Ina-undermine ka ng tao mo, iniisang ka nitong mga ito. At tapos, and then, pag nabulilyaso, dahil ikaw yung hepe, ikaw yung matatamaan eh. Yes sir, kaya nga Diba po sir. ganun nangyari, kaya ka na-relieve eh. Yes sir, kaya nga po sir yung pagkanda ko sir ng in-depth investigation, talaga po sir namang pinakulong ko sila sir. Inaresto ko at pinakulong ko sir. Dapat talagang ganun. Yes, sir. That's why we will really have to, Mr. Chair, kailangan talaga very strict tayo sa procedures and protocols. Dahil sa experience ho natin, eto nagpulis ho ito, nag-governor si JJ, nag-mayor, nararamdaman namin yun eh. Na pag nagkamali tayo sa operations natin, buhay ng tao yung kapalit nun. Yes, sir.
ako lang pag may pumasok na pulis sa bahay namin, walang search warrant tapos tinutukan ako magkakaputukan ho tayo ng ganun. 'Di ba? Yun talaga yung truth Ganun talaga yung nangyayari sa tunay na buhay natin, sa operations natin. Pag nanalo kayo, sabihin nyo, lumaban ho yung tao pag nanalo kami kasalanan kasi naputukan namin yung pulis. That's why we will really have to be very strict sa mga protocols natin. Very strict, but at the same time, kailangan, kayo lang nakakaalam. Lalo na yung problema na hindi ka sinasabihan ng mga tao mo. Naku, mortal sin ho sa kapulisan yan. Yung mga mas mababang ranggo, pinaglalaroan ka sa ilalim, ginaganon kayo. Huwag talaga. Mr. Chair, we really have to be very strict on protocols. So we just borrowed the time of Congressman Akop. So the chair of transportation is again recognized. Thank you, Mr. Chair. Sarap makinig sa mga... Pero Napolcom, do you have a resolution number 2010-094? Napolcom. Sir, please give us time to look for it, sir. I'll tell you. There is such a resolution number 2010-094. It is entitled Approving the PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation. Yes, sir. So, merong resolution approving such. Now, may I ask General Lucas, DRD, do you know the provisions for anti-illegal drugs operation and investigation? Would you know? Yes, Your Honor. Yes, okay. Now, the provincial director, is he around? Are you aware of such provisions? Yes, Your Honor. Yes. Matanong ko ngayon tatlo, Napolcom, regional director, at saka provincial director. Nasunod ba yung Napolcom resolution approving yung provisions ng anti-illegal drug operations? Nasunod ba sa pangyayaring ito? Yung Napolcom, from the enumeration and the answers to the questions asked by the members of the committee na nakikita ninyo, nasunod po ba yung manual? I honestly think, sir, hindi po nasunod. Base po sa mga statements nila. Yung RD, nasunod po ba? No, Your Honor. And Your Honor, if I may continue. Sagutin mo lang yung tanong ko. Kasi, No, Your Honor. I'm not asking for your explanation. Kasi yung time namin sabi nga may susunod pa Kaya yung provincial director, nasunod po ba ng inyong hepe yung protocol sa operations against anti-illegal drugs? No, Your Honor. No. Yung hepe? No, sir. No. Okay. Now, anong pangalan mo, hepe? Police Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes po, sir. Colonel Reyes. Could you please define to me command responsibility? Sir, yung command responsibility, sir, ay kapag may mali na sa procedure ng police operational procedure ng PNP, yung police, sir, ay kasama ang unit head kung walang ginawang action para itama ito, sir. Tama po ba yun, PD? Yes, Your Honor. How about DRD? Tama? Yes, Your Honor. Colonel Reyes, ang command responsibility, yung commander is responsible for what his unit does or fails to do. Naintindihan mo yun? Yes po, sir. Lahat ng gawain ng iyong mga tao ay responsibility mo. Kahit tama o mali yung ginawa. Yes po, sir. Kung hindi rin nila ginawa yung kanilang trabaho, responsibilidad mo pa rin.
Yes po, sir. Kaya, kasi doon sa pagsasagot mo kanina, dapat ikaw rin makasuhan eh. Okay? Now, if you are aware, kung alam po ninyo yung protocols doon sa illegal drug bypass, kasi sabi po ninyo, Colonel Reyes, anti-illegal drug to. Yun po, sir, yung sinabi sa akin nung Ninapolis Captain Herrera, sir. Ngayon, kung alam mo yung provision ng operations na ganito, ano po yung na-violate nila? Sir, unang-una po, sir, ay wala sila, sir, coordination sa PDEA, sir. Pangalawa, sir, yung... Teka, kasabi mo lang kanina na meron kang coordination eh. Hindi, sir. Sir, yan po yung kay sir. Narinig ko kanina sa pagtatanong sa iyo kung may PDEA coordination, sabi mo, merong PDEA coordination. Sir, pwede pong lilinawin ko lang po, sir. Yung PDEA coordination, sir, yun po yung kay Christian Salcedo, sir. Sa kay Jonathan kay Jonathan po, sir, ay wala po, sir. Kaya po sinasabi ko, sir, na yun po yung unang-unang violation, sir. Sige, okay. Susundin natin yun. Kung alam mo yung protocol, alam mo pa na dapat may report muna sa iyo yung team leader na tawagin natin summary of information. Yes po, sir. Meron ba silang ginawa? Kay Jonathan po, sir, wala, sir. Kasi ang nakita ko po Hindi, doon sa... hindi ko naman tinatanong kung may... Wag mo akong unahan, iho. Alam ko naman na nagkamali kayo Pero sa tingin ko, hindi pagkakamali yun. Dahil kung susundin natin yung protocol, hindi pwedeng magkamali kayo na pupuntahan Niloloko mo na ako Sorry, sir. Meron bang summary of information na sinamit? Wala po, sir. Wala. May surveillance reports ba kayo? Wala rin po, sir. Wala lahat. Meron bang, kung tawagin natin contact meeting report? Wala rin pong sinabi sa akin, sir, na nagkaroon sila ng contact meeting report, ng contact meeting, sir. Pangalawa, may test buy ba kayong ginawa? Wala rin po sila, sir, ginawang test buy, sir. Yung bang sinabi na target, nasa dun sa listahan ng mga violators ng illegal drugs? Wala po sa street level individual, sir. Nasaan? Pero, sir, previously, sir, na... Hindi nga, saan na ron? Sabi mo, wala sa listahan ng street level. Alam mo, may listahan ang PDEA na nanggagaling sa lahat ng barangay, dumadaan sa munisipyo. Oo. Yes, sir. Si Jonah, sir... yung bang target ninyo ay may certification na kasama sa listahan na yon? Si Jonathan po, sir, ay wala. Si Christian Salcedo po, sir, ay nasa watchlist, sir. Hindi mo ako sinasagot, iho Doon sa official listing ng PDEA, na sinamit lahat ng barangay through their local government units sa PDEA, dinivet ito ng PDEA Tapos, ibabalik yung listahan sa barangay. Nandun ba sa listahan na yon yung target ninyo? Wala po, sir. Wala. Now, ang tanong ko, alam mo ba kung sino yung dapat maging team leader at saka membro ng operating unit? Opo, sir. Meron ba silang sinabi sa iyo na plano? Wala, sir. Kasi ito, nandun sa manual, iho Lahat ng tinanong ko sa iyo, nandito sa manual. Hawak ko nga Yung manual na dapat gawin ng isang team para mag-operate o mag-conduct ng bypass operations. Now, matanong ko rin sa iyo, kung bypass operation, yung sinabi sa iyo, at sinabi mo rin na merong PDEA, hindi ba dapat pag mag-conduct ka ng bypass operation, merong mandatory presence ng mga tao na dapat nandun?
Yes po, sir. Dapat meron po, sir. Ngayon, sa operations ba na nangyari na yan, nandun yung mga tao? Wala po, sir. Wala. Yes, sir. So lahat ng parte ng operations ninyo o ng tao mo ay hindi nasunod lahat yung protocol na pag-conduct ng bypass operation, Iho. Yes, sir. Yes. Kasi kung titignan po natin, merong mga dokumento na dapat gawin ng mga ng team leader pursuant to the NAPOLCOM resolution. Meron. Pero lahat hindi nyo ginawa or hindi ginawa ng mga tao mo. Di ba? Yes, sir. So, ang ibig sabihin, hindi mo supervise as the commander or chief of police yung activities ng iyong mga tao. Kasi, kung nag-conduct kayo ng surveillance activity, hindi kayo magkakamali ng pupuntahan na bahay. Ha? Hindi. Di ba? Dapat ganon. Kung nag-conduct ng surveillance yung mga tao mo doon sa target, dapat alam nila kung saan pupuntahan. Di ba? Yes po, sir. O, bakit kaya nagkamali sila ng pinuntahan o nadagdagan yung pinupuntahan nila? Sir, ang tingin ko po, sir, ay nagkulang sila, sir, sa background investigation ng kanilang subject, sir. Yun ang pinakamagandang dahilan ng isang enforcer para makalusot eh. Congressman, Pero ang nun, baka meron kayong ibang dahilan kung bakit pinasok ninyo yung bahay ng may bahay na hindi naman nyo target. Sir, wala po akong alam, sir, doon sa nila, sir, na yon. Kasi kung sinunod po ninyo ito lahat ng protocol, Iho, hindi kayo magkakamali eh. Hindi kayo magkakamali. Kaya, sa amin, ang assessment, bilang nagtatanong, parang sinadya nyo na pasukin yung bahay eh. Kasi bakit hinahanap nyo si Jonathan samantalang hindi naman siya ang target ninyo eh. Sige nga, sabihin nyo sa akin. Sir, yun din po yung tinatanong ko, sir, doon sa mga operatiba natin, sir. Ngayon, anong kasagutan ng katanungan mo na yun? Kasi yun din ang katanungan namin eh. Sir. So, hindi rin nila, sir, masabi sa akin yung kung ano talaga yung hindi nila focus, sasabihin na kwan. Kasi ang sinabi na lang sa'yo nagkamali kami ng pinasukan. Pero kung ano ang tunay dahilan, bakit mali yung pinasok nilang bahay o kaya sinadyang pasukin yung bahay na yon, sila lang nakakaalam. Di ba? Yes po, sir. Pero ang nakapagtataka, ang pinasok nilang bahay ay yung testigo namin dito 2 days ago bago nangyari yung raid na yon. Kasi lahat, walang kaplano-plano, lahat binayolate ninyo. Tapos, ang biktima pa, yung testigo namin dito. Kaya hindi nyo po kami masisisi, Colonel Reyes, na mag-isip na merong ibang dahilan. Di po ba? Yes po, sir. Yes. Marami po salamat. Colonel Reyes, isang tanong. Yes, sir. Yung operation na ginawa kay Salcedo, gaano kalayo sa bahay ni Rian Sales? More or less, sir, mga 200 to 300 meters, sir. Gaano kalayo? Yes, sir. Talaga may intensyon kayong puntahan sila. Gaano kalayo? 200 meters? Hindi Yes. yung pagkakataon na nagkamali kayo. Talagang pinuntahan nyo yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama doon sa PIDEA. At wala siya doon. Yun nga rin po, sir, hindi ko nga rin po alam kung bakit ganun, sir, yung Alam nangyari mo, sa operation nila, sir. Colonel Reyes, huwag ka na lang magsalita. Madidikdik ka talaga. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita, halatang halata. Alam mo,
nakakainit ng ulo Colonel Reyes eh, kasi actually we are trying to contemplate kanina na tama yung ginawa nyo eh, pero it seems hindi ba tayo nahabag dito sa mga taong ito na walang gustong gawin lamang sabihin yung nalalaman nila sa hearing na to, tapos ngayon pipigilan ninyo para magsalita dito yung mga naglalakas na loob na yan. Wala nga mga pamasahe yung mga yan eh para pumunta dito eh. At any rate, yes, Congressman Paduano. Chairman, actually established na yon na kumbaga established na yon na ang purpose ng operation is not for drugs. To intimidate the witness. Malinaw na yon. Kasi kung titingnan man yung conduct, inamin naman ni Epe na nakabonet, nakaganon. Pwede bang nasa DEO ka? Drug Enforcement Unit ka tapos nakabunit ka? Diba kung ang purpose mo is by bust? Diba linaw? Walang kagawa, walang local official, barangay official. Yun, Epe, pasensya ka na po. Kasi, ang sagot mo kasi paiba-iba. Second is, kanina may sinasabi, last na to Epe ha, kanina may sinasabi kang dalawang operations. Dalawang target. Ano yung dalawang target? Naputol ka kasi tinanong ka ni Chairman kanina. O, ang tanong ko, ano yung dalawang target na sinasabi mo? Sabi po, Hindi, RD, si Epe muna tinatanong ko, ano yung dalawang target? sabi po sir nung team leader ng DET sir, yun nga po sir, nasa coordination nila sir, ay si Christian Salcedo. Yun yung unang target sir. At sinabi rin po sir sa akin na si Jonathan sir yung isa. Kaya nga po sir, nung nalaman ko sir na gano'n na nakita ko na po sir na may mali, ay nag-act na agad po ako sir. Nakita ko po sir na may mali nga sir doon sa kanilang operation kay Jonathan sir. Nalaya, Epe Eto ngayon, nire-reconstruct mo yung you're lying, Epe. Kasi nandito yung papel. Nandito yung papel sa akin. You never ask Captain Herrera about the two target operations. Ang tinanong mo lang is yung operation kung kayo bang pumasok doon sa bahay ni Renilyn. Yes po sir, hindi ko naman po tinanong si Captain Herrera doon sa... Ba't mo sinasabi ngayon? Na gano'n, na nag-report sa'yo ng dalawang target. Sir, ito na po ay based sa aming in-depth investigation sir, nung nangyari na nga po yan sir. Ha? Nagkaroon na po sir kami ng in-depth investigation sir. Hindi, sinasabi ko, Epe, ito yung mo Ito yung statement mo. Tinatanong ko kanina, nung pagtawag, then you mentioned about the two targets. Kaya nga kinuha ko sa iyo Kasi, pwede mo talagang basahin lang. Pero yung actual na pangyayari, yung conversation with Captain Herrera, iba. Mr. Chairman, ako, talagang wala. Ang sinungaling to. Before I will move, Mr. Chairman, I will, let's give RD the chance to speak. Sige, RD, you are recognized. Thank you, Your Honor. Let me first explain to you what happened on the wee hours of April 24. Your Honor, there were two incidents. The first incident transpired at around 4 a.m., which led to the arrest of alias Ata, which is the subject of APEDEA coordination. The incident that the second incident that has transpired at around 3 a.m. was unlawful from the start because there was no police operation. Wala pong drug operation, walang implementation ng warrant of arrest, walang search warrant, Your Honor. So wala pong police operation na nangyari doon sa
bahay po ng ating witness at yung naging biktima, Your Honor. Thank you, Your Honor. So, yung legitimate na operation is 4 AM. Sorry, Your Honor, I stand to be corrected. 3:15. Mga 5, Your Honor, yung legitimate operation na merong coordination with PDEA, Your Honor. 5. Opo, Your Honor. Are there sure of that? Baka mamaya ikaw sasabit dito. 5:50, Your Honor. 5:50? Yes, Your Honor. Oh, ito ha. Ito, RD, better check your record. Kasi, though this is not a sworn statement, Mr. Chairman, but this is a statement under oath by Captain Herrera. Alam mo, RD, alam mo, RD, yung salaysay ni Herrera is only started 5:03. Yes, Your Honor, but I'm basing the time dito po sa spot report na ginawa po ng Okay, that RD, Lucena. I cut this short, ha? Okay, that's the spot report. Okay, I will not fault you on that. Pero RD, ito makikita mo talaga na itong si Herrera, itong si ECD, is lying. Nire-reconstruct niya yung events. Sabi mo, 5:55, RD. 5:50, Your Honor. Oh, the conversation between Police Captain Herrera and CD is 5:13. Tapos sabihin mo, CD, hindi mo alam? 5:55, nangyari ang target, yung legitimate, allegedly legitimate. Pero 5:13, nag-usap na kayo ni Herrera. Ang tinanong mo sa kanya kung sila yung pumasok kay Renalyn. And he denied. Then may operation 5:55. O, ba't hindi mo alam? Sir, yung hindi ko po alam, sir, yung kung nung tinanong ko sila, sir, nung pagpasok kay Renilyn, sir. Hindi. Pero prior, sir, nung conduct of operation, sir, talaga naman po, sir, na nagsabi sila sa akin na may drug operation sila, sir, sa Ransuhan. Pero, sir, yung itinanggi sa akin, sir, yung pagpasok kay Renilyn. Pero yung... Hindi, kaya nga, ganito CD. 5:03. Dito, 5:13. Yes, sir. Okay? Ang next operation, next target, kumbaga, because ang pagpasok kay Renilyn is 3 AM. Yes, sir. Opo, sir. O, nag-usap kayo 5:13. Yes, sir. O, tinanong mo kung silang pumasok, Yes, sir. dininay. Yes, sir. O, pero tinuloy pa rin nila ang operation sa kabila. Yes, sir. Naknaputa. Sorry, Chairman. Nag-usap kayo 5:30, tinanong mo sila kung sila pumasok. Dininay. Yes, sir. O, tapos tinuloy nila sa kabila. Tapos Yes, sir. tinuloy nila. Yun po, sir, yung nangyari dyan. Kaya po, sir, kaya nga sinabi ko nga po, sir, sa So, inyo. tinatanong mo isang bagay na hindi pa nangyayari. Yes, sir. Kasi No. Yung binabanggit ko, tinusundan ko lang yung sinasabi ni Congressman Paduano 5:30, nagkausap kayo, tinatanong mo kung sila gumawa So, dininay nila. Tapos, pagdating ng 5:50, saka 5:50, di ba? Saka sila nag-operate. yes, sir. Kasi dininay nila sa akin, sir, yung kay Renalyn, sir. Yun, sir, yung nangyari, sir. Tapos, Epe, tingnan mo Sir, Epe, tingnan mo. sir, Sige. kung alam ko lang po, sir, na sila talaga yung pumasok kay Ma'am Renilyn, sir, hindi ko po, sir, ipatutuloy yung drug operation kay Salcedo, sir. Kasi, sir, alam ko po, sir, madidismiss na yan, sir, Kasi may mga prior na nangyayari, sir, na kapag nagkaroon, sir, ng isang drug operation, tapos kalapit din lang yung lugar at isa pa ring drug operation, nadidismiss na po, sir, yung pangalawa. Hindi na, sir, talaga po paniniwalaan yan. Members of this committee, Pero- the integrity of our committee is being attacked right now. And I believe that it is incumbent upon us to protect the interests of our witnesses. And our witnesses have experience, yung bagay na talagang kahit sino sa atin ay ayaw na maranasan. So much more that she is still here in spite of the fact that it happens to her family. Mabigat yung
nararamdaman ng ating pong witness ngayon. And I think it is only right that we do justice, no, to this person, to this resource speaker, no. And by lying so many times a while ago, while we are discussing a lot of incidents, no, we can see that this person, no, yung former chief of police ng Quezon, huling-huli naman natin na nagsisinungaling. And it is upon the motion of this body na mabigyan po natin ng hustisya at mabigyan natin ng proteksyon ang ating pong hearing na to. Mr. Any Chair, motion? Sir Chair, Congressman Nakop. in order for me to vote properly, may I be allowed to ask some questions from the chief? Yes, Chairman Nakop, go ahead. Thank you. Epe, 3:15 yung pagpasok doon sa bahay ni Jonathan, di ba? Yes po, sir. Yun po yung sinabi ni Ma'am Renelyn, sir. Tapos yung 5:50 doon sa isa. Yes po, sir. Okay. Tapos sinabi mo kanina, tama ba yung sabi ko nakasama si Jonathan at saka yung Salcedo sa target ninyo? Yun po yung sinabi, sir, sa akin ni Captain Herrera, sir. Kailan niya sinabi yun? Sir, dito pong, sir, na nagkaroon na, sir, ng ng problema, sir, dito sa yung nagkaalaman na nga po, sir, ng umaga, sir. Kasi, sir, ang alam ko po, sir, ay si Salcedo, sir, yung yung target, sir, based sa PIDEA coordination, sir, at saka sa IR. So, ibig sabihin, from the very start, ang alam mo na target iisa, hindi kasama yung witness namin dito. Yes, sir. Yun. Alam mo ba na normally, hindi kung by bus yun, bakit kailangan pumasok sa bahay? Yun din po, sir, yung nakita kong mali nga, sir, na ginawa nila. Kaya nga po, sir, nung nagkaroon ako ng in-depth investigation, pinakasuhan ko po, sir, pinakulong at saka kinasuhan po ni Ma'am Renalyn, sir. Kasi, pag pumasok ka sa bahay, kung na-filean nyo ng kaso ng violation of domicile, pag you do it during night time, tataas yung penalty. If you read the law, tataas yung penalty because yung ginawa niyong katarantaduhan na pumasok sa bahay ng may bahay sa oras ng gabi ay aggravating circumstance yan sa crime of violation of domicile. So, hindi alam ng mga tao mo ito o hindi mo rin alam, kaya dapat sinabihan mo yung mga tao mo, magkocontact kayo ng PYBAS, hindi dapat pumasok sa bahay. Kasi, pag pumasok ka sa isang bahay, dapat may search warrant ka na eh. Di ba? Yes, sir. Oh, pero yung bang kay Salcedo, saan nangyari yung PYBAS? Sir, hindi ko na po napagtuunan ng pansin yun, sir. Hindi ko na po alam dahil nakapokus na po ako that time kay Mama Renalyn, sir, nung Yes, nagkaroon po ng pero- investigation, sir. Kinuha rin po ba, nakuha ba si Mr. Salcedo? Ang alam ko po, sir. Positive ba yung operation na yon? Yes, sir. Sa pagkakaalam ko po, sir. So, paano siya hinuli? Sa loob ng bahay? Saan kinontak yung PYBAS din doon? Sir, yun nga po yung ko, sir, hindi ko na po napagtuunan, sir, dahil kahit tanongin niyo po si Ma'am Renelyn, hindi na po ako bumitaw sa kanya, sir, dahil gusto ko po talaga, sir, mapapile yung kaso, sir, at mas secure ang kanyang kaligtasan, sir. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko alam kung anong gagawin namin sa'yo. Kasi unang-una, we need to protect our witnesses, no? And being the head of the station of Lucena during that time, and considering that the 8 accused were now held in your station and will be magbe-bail siguro afterwards, I think it's incumbent upon us, no, to protect our witness. Chairman. Yes. Actually, Chairman, ako, naubos na yung pasensya ko eh. Kahit sabihin ni CD na
yung dalawang target, nag-usapan pagkatapos. Pero itong salaysay niya, he never even mentioned dito na 550 na tuloy yung operations. Di ba yun? After ng operation na yun, so-called legitimate, baka nakamaskarading mga yun, o nakabunet, wala siyang sinabi dito. Anyway, Mr. Chairman, wala. I am compelled to cite in contempt the city director of Lucena City. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite in contempt the former chief of police of Lucena in the name of Colonel Reyes. Any second the motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So there's Mr. Chairman, a motion for Mr. the Chairman. citing in contempt. Now where to put? Mr. Chairman, in violation of paragraph B of our rules, paragraph C of our rules, a refusal truthfully to answer relevant queries by the committee members. Yeah. Letter C. Letter C of Yeah. section 11. Yeah. And with that, Mr. Chairman, I move that the city director will be detained in the House premises for 30 days. And I also move, Mr. Chairman, that the sergeant at arms be directed to detain the city director of Lucena. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to put the our reserve speaker Colonel Reyes in our detention for 30 days. Any second the motion? This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So the question now is whether meron na pala penalty. Also the former chief of police of Lucena will be put in our custody in the premises of the House of Representatives. So ordered.